tayong dalawang uri ng salitang naglalarawan. Ang pang-uri at ang pang-abay. Una, ang pang-uri. Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa pangalan at panghalip. Halimbawa, masayahing bata si Ana. Ano yung ating inilalarawan? Si Ana. Si Ana ay isang halimbawa ng pangalan. Kaya ito nabibilang sa pang-uri dahil ang inilalarawan ay pangalan. Isa pang halimbawa, sila ay masisipag. Sino ang masisipag? Sila. Ang sila ay halimbawa ng panghalip. Magbigay nga po ng halimbawa ng pangungusap na gumagamit ng pang-uri. Dumako naman tayo sa pang-abay. Ang pang-abay ay salitang naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Halimbawa, malakas magsalita si Jenny. Ang salitang naglalarawan dito ay malakas. Ano ang inilalarawan ng malakas? Magsalita. Ang magsalita ay halimbawa ng pandiwa. Kaya ito ay nasa pang-abay. Isa pang halimbawa, masyadong maasim ang mangga. Ang mangga ang inilalarawan ng salitang maasim, kaya ito ay pang-uri. Ang pang-uring maasim naman ay inilalarawan ng salitang masyado. Kaya't ang pang-abay natin dito ay ang salitang masyado. Ikatlong halimbawa, talagang mabagal maglakad ang pagong. Ang inilalarawan dito ay ang paglakad ng pagong. Kaya't ang salitang mabagal ay pang-abay na. Ngunit dahil dinagdagan pa natin to ng salitang talaga, ang pang-abay dito ay ang talaga. Dahil inilalarawan niya ang isa pang pang-abay. Sige nga, magbigay ng halimbawang pangungusap na gumagamit ng pang-abay. Nauunawaan ba ang pagkakaiba ng pang-uri at pang-abay? Dumako naman tayo sa mga uri ng pang-abay. Una, pang-abay na pamanahon. Ito ay nagsasaad kung kailan naganap, nagaganap o magaganap ang isang kilos. At tandaan, ito ay sumasagot sa tanong na kailan. Mayroon tayong tatlong uri ng pang-abay na pamanahon. Una ay may pananda, ikalawa walang pananda, at pangatlo nagsasaad ng dalas. May pananda. Ito ay gumagamit ng mga salitang nang, sa, noon, kung, kapag, tuwing, buhat, mula, umpisa, hanggang. Halimbawa, sasama ako kung sasama ka. Kailan ako sasama? Kung sasama ka. Pangalawa, maglalaba tayo kapag sumikat ang araw. Kailan tayo maglalaba? Kapag sumikat ang araw. Sunod ay walang pananda. Gumagamit ito ng mga salitang kahapon, mamaya, kanina, ngayon, bukas, sandali. Halimbawa, sumayaw kami kahapon sa palatuntunan. Kailan kami sumayaw? Kahapon. Sunod, bukas mo na ipasa ang module. Kailan mo ipapasa ang module? Bukas. At nagsasaad ng dalas. Ito ay gumagamit ng mga salitang araw-araw, tuwing, taon-taon, oras-oras, linggo-linggo, at buwan-buwan. Halimbawa, buwan-buwan kaming dumadalaw sa sementeryo. Kailan kami dumadalaw sa sementeryo? Buwan-buwan. Pangalawa, dapat tayong maligo araw-araw. Kailan tayo dapat maligo? Araw-araw.
Ang salitang buwan-buwan at araw-araw ay nagpapakita ng dalas. Dalas ng paggawa ng isang kilos. Magbigay ng halimbawang pangungusap na gumagamit ng pang-abay na pamanahon. Ikalawang uri ng pang-abay ay ang pang-abay na panlunan. Nagsasaad kung saan nagaganap o magaganap ang isang kilos. Tandaan, ito ay sumasagot sa tanong na saan. Halimbawa, pakilagay ang plato sa mesa. Saan ilalagay ang plato? Sa mesa. Sunod, kina Ariel at Amiel mo kunin ang bayad. Saan mo kukunin ang bayad? Kina Ariel at Amiel. Magbigay ng halimbawang pangungusap na gumagamit ng pang-abay na panlunan. At panghuli, pang-abay na pamaraan. Nagsasaad kung paano nagaganap o magaganap ang isang kilos. Tandaan, ito ay sumasagot sa tanong na paano. Narito ang mga halimbawa. Una, lumakad ng mabilis ang babae. Paano lumakad ang babae? Mabilis. Masayang inabot ng lalaki ang kanyang regalo. Paano inabot ng lalaki ang kanyang regalo? Masaya. Magbigay ng halimbawang pangungusap na gumagamit ng pang-abay na pamaraan. Naunawaan ba ang mga uri ng pang-abay at paggamit nito? Nawa ay may natutunan kayo sa umagang ito. Salamat sa pakikinig at paalam.